Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick market update, daily upload, no? So, start tayo kay Bitcoin. So, Bitcoin, meron tayo nakikitang drop sa area ng, alam nyo na, previous week high, no? So, ngayon, gaya ng previous update ko, makikita nyo meron tayong gap dito sa area, which is medyo nasi-sweep na siya ngayon, no? So, tingnan natin kung hanggang saan yung idadump nito, no? So, habang nagdadump yan, dumadump din yung altcoins, ano? Which is not looking good. Kasi, yun yung sisira dun sa structure ng trade sa altcoins, eh, no? Pero, pakita ko lang sa inyo para hindi kayo ma-stress kapag meron kayong drawdown, no? Isa sa pinaka nahihirapan yung iba na i-manage yung trade kapag may drawdown, no? Wait lang medyo magulo ata yung sinabi na yun. Karamihan sa atin, kapag may drawdown, na wawala na sa sa focus, no? Ibig sabihin, kapag na-drawdown, akala mo tapos na yung trade. Ngayon, yung idea mo, hindi pa completely invalid yung iba nagka-cut or hindi na paano ba to? Nawawala na ng conviction doon sa may trade, no? So, bigyan ko lang kayo ng konting checking ano ba yung mga invalidation area para din alam nyo, no? Okay, let's start sa Bitcoin. So, Bitcoin, meron tayong reclaim dito sa previous week high at meron tayong reversal pattern sa candlestick. At gaya nga nasabi ko, meron tayong gap dito, which is binabalikan na ngayon. Okay? So, posible ba na balikan yan lahat? Of course, no? Siyempre, babalikan niya na yan lahat, no? So, pero bullish pa rin ba ako? Yes, bullish naman. Pag tingnan mo kasi sa weekly, still bullish para sa akin eh. Para sa akin, bullish pa rin to eh. Ang naging problema lang dito kasi bro, is kinuha una niya yung high. No? So, ngayon meron siyang room para mag-retrace. Okay? Kaya kayo akala nyo, nagda-dump na siya. No ngayon, malalaman mo lang yan na bearish once it breaks tong low na yan. Okay? Etong low na yan. Kasi ito ay breaking ng high, that is bullish. No? Yun kasi hindi kayo nakatingin sa higher time frame bro eh. No? Nakatingin kayo agad sa lower time frame. Konting bagyang retrace, eh naduduwag kayo. Kasi, nagsa-size up kayo. Hindi kayo nakatingin sa higher time frame. Kaya anong nangyayari, konting galaw ng market, sobrang laki ng drawdown, napapa-out kayo. Ano tawag doon? Walang proper sizing, walang risk management. For example, 5% risk. Kapag, for example, yan, kinuha na high, alam mo naman na bawal tayo umentry sa high. Ngayon, nagkaroon ng retracement. Ngayon, nadudurog ka ngayon kasi hindi tama yung entry point. Okay? Ngayon, halimbawa, may entry ka sa altcoins at sabihin natin 5% risk yun, abay, hindi mo yun mararamdaman. No? Especially kung hindi pa invalid yung trade mo, no? Ngayon, mararamdaman mo lang yun kapag more than dun sa may size yung nilalagay mo. Okay? So, bigyan ko kayo ng example. So, for example, ito. Kinuha kasi yung high bro na yun. So, meron siyang room para mag-retrace here at here. At kung makakonfirm natin yan dito sa tag dito, meron tayong gap dito, no? Meron tayong gap. Magkano to? Ano yung gap na to? Magkano? Okay, tingnan natin kung magkano yung gap na to. 102. No, 102. 102. Okay, tingnan natin. 102 yung gap. Oh, sakto dito. 25% lang yun ah. Diba? 25% lang yun. So, bakit kayo na sasaktan sa ganong klase ng drawdown eh? Una, wala ka pang trigger dyan eh kasi inuna yung high eh. So, dapat hindi ka muna naglo-long dyan, di ba? Ngayon, na-entryhan na ba to? Hindi, kasi wala pa naman sa entry point eh. Wala pa rin sa trigger. Pag tingin naman sa lower time frame, wala pa naman sweep. No? Okay? So, malinaw tayo doon, no? So, ngayon, tingnan natin. Yung ibang altcoins, meron akong entry. No? Pakita ko lang sa bro, no? So, Solana, meron akong entry, which is drawdown ngayon. Hinitak ni Bitcoin eh. So, una, start tayo dito. Again, okay, so mga nalilit na napapaisip na okay, mali ata yung trade. No? So ganito, 'di ba sabi ko sa iyo, kung naglong ka dito, ibig sabihin feeling tawag dito, ina-expect mo na ito yung bottom. No, ngayon, para ma-confirm na ito yung bottom, etong weekly candle must close inside this range.
Okay? Ngayon, pa nag-close yan within that range, pwede magkaroon tayo ng, alam nyo na yon, template 2 dun sa may supremo range, no? So, next week. Ngayon, ang kailangan natin malaman yun is, kapag sinwip tong low, ibig sabihin, another new low, no? What if magkaroon tayo ng continuation pababa? Napakadali, i-hedge mo. Ngayon, bakit kasi umentry ko ng maaga o nag-partial entry na ako? Sabi ko sa inyo, di ba, partial entry. Bakit? Nakita mo yung area na to, here, ganyan lang kanipis bro yung magiging drawdown mo para sa maximum or yung worst case scenario na pupuntahan ni Solana. Diba? Sobrang nipis na lang nun bro, no? Para hindi ka pa mag-partial entry. Okay? So, yun yung reason kung bakit nagpa-partial entry. Ngayon, kapag ka nasunog ka from here to here, ibig sabihin nun, nag-size up ka nang wala sa tama. No? Kasi, di ba, ang plano, ang trading plan natin, Solana, assuming ito yung bottom, okay, ito must close inside this range. Pag nag-break ng range na to, ang mangyayari niyan, new low, new weekly low. Kapag ka ganun ang mangyayari, possible magkaroon tayo ng pagka-sweep, possible magkaroon ng reverse. Pwede ka mo i-cut yung pwede ka mag-scale out or pwede ka mag-hedge ng short dito. So habang naglo-long ka, habang nag-sweep yung weekly low, pwede kang mag-short pababa. Okay? Taking profit ka dito sa short, tapos enter ka ng long dito habang nag-sweep ng weekly low. Kung gusto mo na aggressive entry. Pero sabi ko nga sa'yo, 182, yun yung maximum na pwedeng puntahan niya kung tama yung idea mo. Okay? Okay, no? So, malinaw tayo doon? Kasi bro, ganito yan eh. Maraming kasing na, maraming na fina-fantasize yung ganitong mga klase ng no? Pinakita ka na yung video, ganito kaya nangyari, alam ko na yung gagawin. Hindi. Bro, kailangan mo ng anticipation. Bakit? Pansinin mo, pag ako nagtitrade, laging advance. Laging nakikita nyo, drawdown. Kaya ang pangit ng ng clout sa akin kasi laging drawdown Kasi nga, advance mo sinasabi sa'yo, okay, ito yung anticipation. Pag nag-pump na, hindi na ako lumilitaw. Ngayon, ganun kasi bro yung ginagawa ng iba. Kung kailan pa dump, bearish. Kung kailan pa up, bullish. Which is dapat baligtad ka bro. No? Kasi nga, kung magbabay ka, so dapat dun ka sa area kung saan discounted. Kung kailan nagdadump. Ngayon, ina-anticipate mo na, okay, possible ito yung bottom. Pero I need confirmation. Ngayon, kung gusto mo saluhin or aggressive yung entry mo, pwede ka naman sa sweep na yan, especially kung sa higher time frame, nakita mo na siya. Pag tingnan mo yan, this is a monthly retracement. Diba? Ngayon, kailan yan mag-i-invalid? Kapag ka meron ng acceptance below nito. No? Okay, so malinaw tayo doon. No? So, ganun lang simple. Ngayon kasi, hindi pa tapos yung quarter. So, nag-expect pa ako ng bounce, no? Para ma-complete yung trend ng quarter. No? Okay? Okay tayo doon? Kasi kapag ganito yan bro, no? Okay, explain ko kasi baka sabihin na iba hulalysis Una sa lahat, yung quarterly, okay? Ganito bro. Okay? So, ito yung quarter niya. Okay? Ngayon, hindi pa close yung quarter na yan. Ang close niyan is end of December. Ngayon, kung ini-expect mo na ito magko-close yun, no problem. Ang mangyayari niyan, possible mag-bounce agad January. Kasi nag-retrace na Ano pa yung i-retrace? Wala na siyang i-retrace kasi nag-retrace na. Kung ganito yung kaso, hindi pa tapos yung quarter. Meron pa tayong 2 linggo, bro. No? So, hindi pa tapos yung quarter. Ba't ka nag-expect agad ng dumping or retracement? Hindi. So ngayon, usually kapag meron tayong pampa sa first week ng January, tapos second week ng January, doon tayo magkakaroon ng retracement na mahaba o mapait. Okay? Ngayon, syempre, kung mali yung idea natin, wala tayong magagawa. Pero, sinasabi ko sa iyo, nasa trend kasi tayo. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Monthly, quarterly, yun yung trend. Yung weekly, yun yung basehan mo ng trade. Okay? Ngayon, sa quarter tayo, bullish yung structure niya at nasa trend pa rin tayo. No? So, kailangan i-anticipate mo siya from 3 months to monthly to weekly. No? So, ngayon, sa weekly, kasi retracement yung ginawa Hindi naman siya failed breakout So, retracement yung ginawa. Ngayon, 182, yan yung 75% nitong monthly.
Which is, sobrang nipis na lang yan, bro. Oh. Sobrang petty mo naman kung ayaw pang entryhan yan. 15% lang yan, bro. No? 15%. What if mag-reverse na siya dito? Naiwan ka. Kaya ka tinatawag natin build ng position eh. Diba? Ngayon, masasabi lang natin invalid to once na i-sweep to. Kasi ang mangyayari niyan, okay, panibagong reassessment tayo kasi new low eh. Kasi yung aggressive entry nito, knowing na dapat ito, meron tayong assumption na ito yung bottom. Aggressive entry. Okay, kung gusto mo naman mag-scale out ka or stop loss mo dito, no problem. Pero ako, kasi ito na lang bro, ito yung worst scenario niyan eh. Bakit i-out mo agad kung ganito lang kanipis bro? No point. No point, no? So, yun. Ngayon kasi sa daily, medyo bearish yung ginawa niya. Pero, tingnan natin kung magkakaroon siya ng bounce ngayon sa New York. Pangit kasi bro ng ginawa eh, no? Pangit ang ginawa ng Pangit ang ginawa ng Asia, no? So, no problem. Okay, hindi naman yan yung buong position natin. So, no problem. BNB. Okay. Hinimay ko na sa inyo mga kapatid, no? Hinimay ko na sa inyo. Para hindi lang kayo malito o baka kasi inisip nyo, Hulalysis mali. Hindi ganun, bro. Ibig sabihin lang nun, intact yung idea, hindi pa lang din nagpe-play. Tandaan nyo po, nagbibuild ka ng position kapag ka, dun sa may idea mo, hindi kapag pataas na yung market. Kaya kayo lagi natatrap, no? Ganun yun, bro, no? Kaya pansinin nyo, bro, kapag ka pataas yung market, nawawala ako. Kasi, hindi na eh. Wala na ako dun, bro, eh. Kumbaga, nasabi ko na kailangan nyo mag-long dito, eh. Dun sa bababa, eh. No? Bakit kailangan ko pa i-hype? Ipansinin nyo iba, pumapasok lang kapag ka pataas na yung market. O kaya, nanga-hype na kapag ka lumilipad na yung market, huli na lahat. Tandaan nyo po, October ako nag-start magsabi ng long na. O even, kailan mo sa Bitcoin. Dito pala nasabi na ako, ito po ay previous week low trade. Yan o. Kailan sila pumasok here? Breakout. Diba? So, yun yung ibig ko sabihin. Kailangan mag-build ka ng position while nagre-retrace. Hindi kung kailan nagbe-breakout. No? Kasi kapag ka sa breakout mo, binild yung position mo, hinahabol mo na lang yun. Wala nang RR. Kumbaga, ikaw lang yung bumibili ng contracts nung bumili sa retracement, no? Okay, bro, no? So, BNB, again, ang invalidation nito, bro, is kapag ka sinwip to. Ngayon, mag-close ka ba? Or tatry mo na lang i-hedge ng short para kung sakali mapumunta dito sa 182, konti lang din yung drawdown mo. Kasi ang entry point natin, ito eh. Itong low na to. Diba? Okay? Diba? Okay, make sense? Make sense, ano? So, BNB still bullish. Still bullish pa rin para sa akin. Ngayon, entry point yan using Supremo Range. Okay, so kung hindi mo siya alam, may bahala tayo, no? XRP, bullish siya. Okay, again, sabi ko nga sa inyo, di ba, bullish siya kasi above previous month high, pero nag-break na siya ng high, which is, nagko-confirm lalo na ako'y bullish to, Okay? Okay, ngayon, pag tinignan mo yan, napasukan to ni Brother Kel, no? Sa lower time frame, ang ganda ng pasok niya rito, no? So, ngayon, tingnan lang natin kung magkakaroon tayo ng continuation. Since meron tayong reversal dito, hopefully magkaroon tayo ng breakout. Pero hindi ito yung trade ko kasi. No? Kasi marami na akong trade na open ng long position. Kapag dinagdagan ko pa ng dinagdagan, lalaki yung drawdown ko. Kapag hindi pa siya nagpe-play. No? So, nagbibuild ako ng position una kay Solana. Yung pangalawa kay Ray, no? Kay Ray naman, medyo malalim tong kay Ray, no? Pero, okay. Still bullish? Bakit? Wala na may idea niya eh. Yun pala. Wala naman eh. Entry point pa nga lang tayo, bro eh. No? Nasa entry point pa lang tayo. No, ngayon, ang maximum na area na pwede niyang retraceal is here. No? Invalidation niya ito. Okay? Okay, mali na tayo doon. Mali na tayo doon, bro, no? Mali na tayo doon. Again, Ray is Solana chain. So, kapag nag-reverse si Solana, sawasabay itong si Ray, okay? So, mali na tayo doon. Mali na tayo doon, no? So, Link is still bullish. Okay, bakit? Okay, still, nasa loob pa rin siya ng range. So, unless mag-break to ng low, dun pa lang masasabi na, okay, invalid na. Ngayon, wala lang siyang trigger pa sa lower time frame. So, kailangan mo ng supreme range dyan para malaman mo, okay, entry point na ba o hindi pa.
Okay? So, FTM, still bullish. Ngayon, pero kasi ang ginawa nito ay binrake niya yung high. Binrake niya yung high. Kaya, nagre-retrace siya. Okay? So, kung alam mo yung supreme range, alam mo na pinagbabawal yan na malupit. No? So, weekly to. No? Pinagbabawal na malupit na umentry ka dito sa high. No? Unless meron tayong bullish template dyan. Bearish template ngayong linggo. So, hindi ka uubra na maglolong ka dyan. Kasi, lolong mo yung yung high, no? Kumbaga, yung premium era kung saan nagte-take profit yung intraweek traders, no? Same with SUI, no? Meron akong entry kay SUI, no? Drawdown ako kay SUI, bro. Drawdown ako kay SUI. Ang ganda ng ginawa niya sa lower time frame kahapon, kaso binigo ako ni SUI. Hopefully, magkaroon tayo ng malaking green candle dito sa New York, no? Okay? So, hopefully, magkaroon tayo ng malaking green candle dito sa New York para mag-reclaim dito sa range na to. Okay? Boom! Boom! Breakout, retest, boom! Head and shoulder pattern. Kaso, medyo medyo bearish tong medyo bearish kasi nagkaroon tayo ng break ng dito sa lower time frame, bro. Hindi ko gusto yung ginawa ng Asia. Pero ito looks like na reversal pattern. Ang gusto ko lang etong si New York i-pump to dito. No, kailangan niya i-pump to dito. Ngayon, malalaman lang natin yan kapag nangyari na. So, waiting lang tayo, kapatid. No? So, SUI, yun, no? Okay. Okay na, i-discuss na natin si Core. Si Core is, okay, ano sabi ko dito kay Core? Bearish pa tayo kay Core, no? Bearish pa tayo kay Core, pero naka-green kasi retracement, yung favorite na setup ko. Ngayon, sabi ko kasi, hintayin nyo mag-settle yung price, no? Settle yung price, okay? So, same with Pepe. Si Pepe, meron tayong failed breakout sa monthly at meron tayong bearish template sa supreme range. Kaya, nagda-drop siya ngayon. No? Pero, bakit siya bullish? Para sa akin kasi, pwede itong, wait lang. Nag-break na pala siya ng low. Okay? So, medyo, itatanggalin ko na muna siya dito sa green. No? Tanggalin ko muna siya dito sa green kasi nag-break na siya ng low. Gawin na muna siyang red. No? Kasi nag-break na pala siya ng low. Okay? Okay. Ethereum still bullish pa rin. Kaso red candle kasi yung weekly niya kahit na despite of sa high week candle na to. Pero red kasi siya no? Okay. So, pagka ganyan, hanap ka ibang coins, no? So, ang entry ko ngayon is Sol Ray tsaka si SUI, lahat drawdown. No? 3 drawdown. No? Ganun talaga, hindi laging sabaw. Pero hindi pa invalid yung idea. So, until proven otherwise na yung idea ko invalid na, long pa rin ako doon. No? So, ngayon, kung nakapag-short ka sa supreme range template, meron kasi kaming template kapag ganito yung ginawa ng market. No? Kaso, hindi ko kasi siya kasi 3 yung naka-entry sa akin. No? So, alaki yung ko. Kaya, ngayon, meron lang akong konting hedge dun kay Sol para just in case. Kasi nagbibuild ako ng malaking position kay Solana. No? So, may hedge lang ng konti para yung kung sakali man mag-dump siya to 182, hindi siya gaanong mapait. No? Still, bullish pa rin ako mga bro. No? Until makakita ko ng clear sign na bearish. No? Okay. AVAX, gaya ng sabi ko, kailangan mag-settle yung price. Kita nyo, nagda-dump, di ba? So, kasi nga, wala pang settling ng price. Same with LTC. Kasi nga, red candle siya at may breaking low. Si ARB, meron tayong possible na week to. Possible mag-week to. Pero, above monthly high. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, dahil weekly candle red, tapos may breaking ng lows, huwag kang mag-expect ng reversal, no? Kaya naka-blue, di ba? Kaya nga, ang bullish lang ako dito sa mga naka-green. Di ba? Okay, so ETC bearish pa rin. So, Pepe, bearish tayo na kay Pepe, no? So, Near, bearish tayo kay Near, diba? Nakita nyo mga pula yan, wala akong binago yan. Check nyo yung previous video, no? So, Inch, medyo bearish pa rin tayo. Theta, bearish pa rin tayo. Ibig sabihin ng bearish, bro, hindi ako nagsasabi ng dadump ng todo. Sabi ko lang, retracement, ano? Kasi still nag-expect pa rin ako ng pump na hanggang first week ng January, bro, no? So nag-expect pa rin ako ng pump hanggang first week ng January, no?
So, pwedeng sa Bitcoin lang yon, pwede naman sa altcoins lang yon, hindi natin alam, no? Pero, nag-expect pa rin ako ng pump hanggang January, ano? So, AR, medyo bearish tayo kay AR, no? So, AIMX, bearish pa rin. OP, bearish. Pakita mo nyo, bro, yung mga pula. Kung nag-short kayo, okay, goods. Di ba pinakita ko naman sa inyo yung mga red? Sabi ko sa inyo, bearish pa naman. Ang problema lang kasi, nandun ako sa may bullish side, no? Andun yung ano ko eh. Pwede naman ako mag-short, pero kasi nagbi-build ako ng position, so hintayin lang ako ng price bumagsak, no? Kung gusto mo naman ng in and out, halimbawa mag-short ka, maglo-long ka, kung kaya mo i-manage yung gano'n, why not? No, kasi binibigay ko naman sa inyo kung alin yung bullish, alin yung bearish eh. Ngayon, hindi ko naman makokontrol kung ano yung gagawin ng market. Nauna, no? What if, okay, inuna niya yung bearish muna, then tsaka siya nag-pump, di ba? O kaya nag-pump muna siya, tsaka siya nag-dump. Ngayon, it's up to you kung alin yung ite-trade mo. Nasa sayo na yun, no? Okay? So, start, bearish pa rin tayo, bro. TON is bearish pa rin tayo, bro. ICP, bearish pa rin. ICP, naka-blue to, bro, kasi, bakit naka-blue si ICP? Yung previous month, high, no? Pero sabi ko nga, kapag kaganyan, hintay mo na mag-settle yung price. Kasi nga, nag-break ng lows, no? Okay, so Algorand bearish pa rin tayo, while bearish pa rin tayo, no? So, malinaw tayo doon, mga kapatid. Ngayon, ginaguide ko na kayo everyday, no? Everyday guide na yan, no? So, ngayon, ikaw na mismo bahala kung anong gusto mong trade, kung short ba or long. Kasi ako, bro, hindi ako ganong, yung araw-araw hindi, short ako ngayon. Tapos, hindi, nagbi-build ako ng position based doon sa idea ko, weekly, intra-week. Mas gusto ko yung intra-week, no? So, mas nakafocus ako doon, okay? So, pero ikaw, kung gusto mo compete ka, gusto mo nang tinetrade mo lahat, pwede naman, no? Pwede naman. Okay? Pero for now, okay, ina-expect ko magkaroon tayo ng bounce sa New York, no? Kaso, medyo pangit yung pinapakita, no? Well, BNB, maganda yung pinapakita ni BNB, Maganda yung pinapakita ni BNB. XRP, maganda pinapakita ni XRP, bro, no? Maganda pinapakita ni XRP. Ang problema lang nasa resistance, no? Pero ito po ay bullish. Breakout, expansion ng range, retracement, pwedeng magkaroon yan. So, pwede kang umentry dyan, meron kang clear invalidation. 'Di ba? Kasi kapag bearish yan, ibig sabihin diretso yan pababa. Okay? Okay, pero kung gusto mo ng intraday, intraday to, hindi po ganito mag-trade. Intra-week, intraday ako, kumbaga combined, no? So, intraday yung basis ko ng entry point, intra-week yun yung idea ko ng trade. Ngayon, kung gusto mo ng intraday, maganda tong ilong, meron kang clear invalidation, no? Kasi kung babagsak dito, ibig sabihin niyan, hindi to yung bottom. Ganun lang simple yun, bro, no? Ngayon, meron tayong 4-hour candle dito na head and shoulder, no? Simple lang, di ba? So ngayon, nandito ka ngayon sa retracement ng 4 hours. Ba't di mo entryhan? No? XRP. Okay, link. Link kasi wala sa key levels, bro. Wala sa key levels. No? Wala sa key. Yun yung problema. Wala siya sa key levels. FTM. Wait lang. Nasa lower time frame na pala tayo. No? So, okay, yun lang muna. Yun lang muna. No? So, wala namang kailangang i-update na bago. Okay, so medyo okay. Sinalo pala natin tong key levels. Okay, so good. So, yun lang muna. Okay? So, wala naman tayong kailangang i-update na bago muna. So, yun lang muna. Pero dahil daily upload to, so, gagad ko kayo daily. No? Again, aralin nyo yung Supreme Range ASAP para makasabay kayo. No? Sayang. No? Sayang. Sumunod na kayo ASAP. No? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Sa mga bro na hindi pa nakasubscribe, subscribe. Tapos like, comment kayo. Kahit anong i-comment nyo. Kung nagustuhan niyo yung video, ano yung mga gusto niyo pang makita para ma-improve tong video, para maisama natin. Kung gusto niyo ba tumingin tayo sa mga Twitter, ganyan, kung ano yung mga mga ganap sa Twitter, ano yung analysis nila, anong sa tingin mo yung Pero ayoko, bro, nung may news, no? Kasi masyadong malawak na yun at wala akong time para doon. Tsaka hindi ko naman ginagamit yun para sa trade. Merong mga ibang mentor na nagtuturo ng mga news, no? Ayoko, chismis yun eh. No? Kasi wala naman yun matutulong sa trading mo eh. No? Yung mga news ganun, walang maitutulong yun sa trading nyo. Malilito lang kayo doon. Kasi kahit naman, news yun, bro, no? Ibig sabihin, late na yun, no?
kumbaga nag-reflect na yun sa chart, hindi siya talaga makakapekto. Kahit na anong isipin mo, hindi siya makakapekto, bro, no? So, yun lang mga kapatid muna. No? So, kung ano yung mga suggestion nyo, lagay natin, bro, no? Para din ma-improve natin yung video, no? So, pagka medyo nakalipat na kami ng bahay, o kaya pag naayos namin yung bahay, kasi medyo busy mga bro, no? At nag-order na rin ako ng camera para may video tayo ng ng sarili ko, no, para habang nagde-discuss, no. At try natin kung kaya natin mag-live sa susunod. Pero sa ngayon yun lang muna kapatid. Maraming salamat. Like, subscribe, share nyo please. Subscribe, no. Comment kayo, no. Maging active tayo para maganda 'to, pinapractice ko kayo, no, from quarterly, monthly, weekly. Ngayon, lahat alam mo, no? Lahat ikot mo. No? Lahat ikot mo, hindi ka matatrap, no? So yun lang mga kapatid, no? Maraming salamat. God bless.